Hilo? Hilo?
Sa presensya. Palapakan natin kung ilan sa Diyos.
sa presensya muli maranas. Ako ay nandito ngayon. Yes, Lord, nagkakaroon na makita walhati ng iyong mukha. Sumasaya na salang tumatawa. Nananaming lawan kita, muli mo pagisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayo-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito iyo. Isang pa, ako ay narito ngayon. Nagsalita, Jesus lang, inaasa sa presensya. Muli maranas. Ako ay narito ngayon. Nagsalita, ay nananalig, yes, nananalig na makita. Walhati ang iyong mukha. Sumasaya na sarap tumatawa. Nananamig na makita, muli kong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malaya-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito ang iyong Diyos. Adihin natin ang Diyos. Yes! Pagpapalaga sa ating Diyos. Siya'y nakapangyarihan, makapangyarihan siya sa ating kapamahan. Halina, siya'y masalaman. Naglaan mo sa iyo, dakilang Diyos. At Panginoon, makain ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay wanati, ikaw lamang ang sasabihin. Purihin, hallelujah, purihin, ang Diyos karapat-dapat na purihin. Umawit sa kalaktaan ng damdamin, kailan pupurihin para sa Diyos. Dakilang magawa, dakilang pag-amoy ng may kamalakan, lubos sa kanyang mga pagpapala. Pupurihin natin ang Diyos, siya'y nasalamatan, kaya siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y mapurihan, pagkukuhan ng Diyos ang kapatan. Ang Diyos, one more time, kaya siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y mapurihan, pagkukuhan ng Diyos ang kapatan. Ang Diyos, purihin, purihin, ang Diyos karapat-dapat na purihin. Umawit sa kanyang nakakamdamin, nagpupurihin para sa Diyos. Dakilang magawa, dakilang makagawa niya ay kakamahalan, lubos sa kanyang mga pagpapala. Pupurihin natin ang Diyos, siya'y nasalamatan, kaya siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y mapurihan, pagkukuhan ng Diyos ang kapatan. Ang Diyos, one more time, kaya siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y mapurihan, pagkukuhan ng Diyos ang kapatan. Ang Diyos, once more, yes, kaya siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y mapurihan, pagkukuhan ng Diyos ang kapatan. Ang Diyos, for bless us, kaya siya'y ating pasalamatan. Karapat-dapat na siya'y mapurihan, pagkukuhan ng Diyos ang kapatan. Ang Diyos, salamat po yan, Panginoon. Praise God, glory to Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya ang Diyos, naman naman ay nawitin, nawitan ng Panginoon, nataparan po
Panginoon sa Diyos ko, nagkagalingan, nagkasya, nagkakapagpapalit. Diyos ko may agad-agad. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantala sa aming puso, sa aming buhay. Patuloy pagsambay iaalay. Bukas mo ngayon magpakailanman, lumalatiling ka. Isang karapatan ko, Diyos. Maganda ko, Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantas. Sa aming puso, sa aming buhay, patuloy pagsambay iaalay. Bukas mo ngayon magpakailanman, lumalatiling ka. Pamilyo ko, ya'y buti mo sa ikaw lamang, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang gamit ko sa awit awitan kita at pupurihin Panginoon, kaya buti mo sa akin. Yes. Awitan kita at pupurihin Panginoon, kaya buti mo sa akin. One more time, awitan ng Diyos. Awitan kita at pupurihin Panginoon, kaya buti mo sa akin. Palapalan ko, inaalala ko, asahan ng Diyos, salamat ka. Praise the Lord God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, at Diyos na may ipagdamdam at amalunga. Salamat, Panginoon, at ilang ka. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Inalaman, Panginoon, glory to God. Awitan kita at pupurihin Panginoon, kaya buti mo sa akin. Last na, awitan natin ng Diyos. Awitan kita at pupurihin Panginoon, kaya buti mo sa akin.
Praise the Lord Jesus. Para sa announcement, ating worship schedule, meron tayong manalangin, araw-araw, from Monday hanggang Sunday, ang ating Sunday school natin sa pagtuturo, pag-aaral, salita ng Panginoon, 9 a.m. ng linggo, at 10 a.m. ang ating mga panagpasa linggo, at 6:30 na sa gabi, ang ating evening worship ng Sunday. At meron tayong midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. din ng gabi. Hallelujah. Alalangin natin ang ating bansa, ating Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati kayo ang mga government officials, kasama din natin, mga bagong senators natin, ang mga nag-uuno sa gobyerno, dalangin natin ang pagliligtas, pagkakilala, salita ng Panginoon, gamit din natin ang ating mga leaders church, international leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa din natin ang international leaders, Pastor Howard Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Tom Stephens, Pastor Mark Olson, at ang ating national leader, Pastor Boye Esipida. Sama din natin ang kalakasan, kasiglahan, kalusugan ng ating mga regional leaders, Pastor Tom Caetula, Pastor Namo Butal, Pastor Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yensibel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Alam din natin ang mga pinagpapalaran ng the churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisa, Pastor Vincent Saber, Pastor Marsuliano, Pastor Gong Canyosa, Pastor Samuel Tour, Pastor Junay Bechayda, Pastor Melvin David, Pastor Donald Chavez, at Pastor Jess Pancho. Kasama din ang mga bahay at pati ang mga lugar at ministerial at kami ang Panginoon ang kanyang mga kailangan. Pray din natin ang kompletong ating bayan, ating pulo, ating pastor, sa panalangin, kalakasan, kalukuman, Pastor Luis Rosena, kanyang samayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, and deliverance sa wala kami. Kailangan din natin sa Pinusali, sa Inigote, Purification Leader, panalangin sa Panginoon, lapit na sa Diyos, sa kausap, karoon ng sasakyan. Kailangan din natin yung kompletong kagalingan, healing request, prayer request, Steve Garcia, Brother Ron Taro, Bonifacio Shirley San Pedro, Idalo Rizal Abdulo, Pastor Comping, quick recovery kay Pastor Horson Balbuena, kay prayer request kay Brother John Arvin Mendoza, kompletong kagalingan din kay Sister Ashley Sumangpan. Hallelujah. Laban na sa Panginoon ang ating mga activities every weekend, Bible study, street preaching survey, at bukas po simula ng ating community service. Revival sa kapalala ng 6:30 p.m. ng gabi at sa mga karagdagan pagkalit ng mga pastor ang mga kutulan. Hallelujah! Ang mga usap ng namin, yung sapat, astate ng Panginoon, puri ng Diyos para po. Hallelujah! Praise God! Glory to Jesus! Glory to God! Praise the Lord! Thank you, Lord. Hallelujah. Ako na lang ako dito sa lahat ng Panginoon, malapit sa Panginoon, lugar na nanay, Panginoon, ang mga healing request, prayer request, Panginoon, kagapuin mo, Diyos, ang kanilang pangailangan, ang kanilang request mo, Panginoon, i-grant mo, Diyos, lugar. Nadalakan na, Panginoon, lugar, ang mga leaders, lugar, international leader, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, ang national leader, Pastor Boy Esipida, at ang Mother Church, Panginoon, naglalang ng kalakasan, karunungan, kasiglahan ng kanilang pagbibili, pagkagayad sa amin, Panginoon, isama mo, Panginoon, at ang bayang Antipolo, Diyos, ay patuloy namin nadalaman na pagliligtas, pagbunga, pagbangon, mga kaluluwa, mga disciples, mga alagad, mga prayer warriors at titles, Panginoon, guys, ang pamilya, Panginoon, natatawagin mo, Diyos, nadalaman na, Panginoon, ang magdadala ng isalita, Panginoon, gaya mo ng kalakasan at karunungan, Panginoon, pag-usap ka, Panginoon, sa amin, mga puso ngayong gabi, O Diyos, at lalabas, Panginoon, sa Diyosalan ito, daladala yung pagpapala, biyaya, at ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ako ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kaukulang, awitan natin ang Panginoon sa Father's house. Yes, Lord to God. Sa Father's house ay ibigay ang isa. Sa Father's house ay
pagpalain din ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan ng kalahat. Okay, so naman bukas na yun, dahil ngayon yung dumaan. So, bukas yung tungkol. Okay. At ipinamamahagi o inilalagay sa paanan ng mga apostol. So, yun ang salang salita ng ating Panginoon. Kaya, ang gawain ng Diyos ay sumusulong dahil ating kinakapiling o ating sinusuportahan tulad ng nabanggit. Nalaman ko sa report ni Pastor Andrew Mitchell. So, ang church dito sa Pilipinas ay nasa 800 na. So, sa Pilipinas lang yun. So, hindi pa kasama yung ilang yung kawain natin sa labas ng bansa. So, sa pangkalahatan, ay mayroon tayong 4,000 churches all over the world. So, yun ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. So, na ibig sabihin, mayroon ng 4,000 mga couples na pinalaya, inalagang ng Panginoon sa mga buhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. At sila ngayon ay nagdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Jesus. So yun ang nagagawa ng gawain ng ating Panginoon Diyos. So, at yun din ang dahilan kung bakit sinasabi, kung bakit tayo lumiligo ng pananalapi, ito ginagamit natin para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. So, direksyon tayo. Tawagan mo si Phil para tayo ay pagnahan dito at tayo pumako sa salita ng ating Panginoon Diyos. Okay, dahil manatangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maraming salamat sa iyong kabutihan, salamat sa biyaya mo, salamat sa iyong mga himala na pinagkakaloob mo. Ang dalangin mo po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak at iyong bless ang kanilang buhay. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa mga ginagawa mo at patuloy na gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, so minsan pa, palitan natin ang Panginoon. The time to be happy is now. The place to be happy is free. And the ways to be happy is to make someone happy to come and the doesn't matter. To be happy is now. The place to be happy is free. And the ways to be happy is to make someone happy to come and the doesn't matter. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa mga manunood na pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay. So, buwan na ng June ngayon. Siguro, medyo papalapit na. Bago man ang panahon natin. Wala na yung sobrang init. Lapit na dumating ang Panginoon. Kung ano na ang nangyayari, nagaganap, diretso tayo ng pagdudun. Lapit na dumating ang ating Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Napakasarap ang pagmasdan ng mga lalaki ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Nakaporma. Pinalito pa ako sa sapatos. Makikilas ng lang ang mga langaw. Ang gandang pagmasdan, di ba? Praise God. Yan yung sinabi ko kanina umaga. Sa palabas pa lamang ng kanyang makikita mo na kung itinatama ng tao ang kanilang pag-iisip.
Nalala mo nung bata pa ako, dumadalo ko sa church. Kasi na-assured, kasinelas. Dala-dala akong isang gatas. Ito kay Michael. So, Michael, yung kapatid ko yun, hindi yung Michael na manugat ko. So, isang araw, nahapon na ko, nasuta ko ng nagkaroon talaga, may maliit na barong ko sa amin eh. Siguro ko, medyo nahihiya pa ako. Tayong pastor eh, namula ako. Pinatayo ako kasi, yung kapatid ng taga-Kayabas, Brad, hindi ba tumayo ka? Kaya yung pinipag na tumayo ko. Nakita niyo itong sila pati, ganyan. Dapat ang inyong mga suot. Ganyan ang mga suot talaga ng mga naglilingkod sa Panginoon. Talaga, natutuwa ako ng nervyos. May magandang halimbawa. Hindi ko malimutan yun. Ganun pala kasaya. Kaya nagawa ng pastor ko yun. Ganun kasaya pa nakikita mo yung nakapaliran sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so bukas kayo sa akin sa aklat ng 2 Kings, chapter 4. Ang napupusan natin ay isa sa mga lahi ng mga propeta ng Diyos, pero siya ay punong-puno ng problema ng suliranin. Lahat ng tao ay nakakaranas ng kabibigan, ng kahirapan, ng problema at suliranin. Ang problema lamang, maraming tao hindi alam ang dapat gawin kapag natigilig. Alam nyo, nabasa ko, o minakita, napanood ako sa pangangaral ni Pastor Boy, nung pinaksaan niyang solo really God's way. Napanggit niya doon na mayroong isang kapatiran siya na mayroong kapatiran doon, hindi ko na alam kung saan, kung sa dami na nang pinuntahan ni Pastor Boy, Pastor kasi yun sa Tacloban, Misera City, Chaco, Novaliches, hindi ko na alam kung saan niya pinutuloy niya. Mayroong isang lalaking lumapit sa kanila at nagsabi na marami siyang problema. And gusto niya sana mag-focus sa Panginoon, kaya lang hindi niya magawa sa dami ng kanyang suliranin sa buhay. Subalit sinabihan siya ni Pastor Boy, umayo ka, mag-share ka. Tapos hospital ka magpunta. Doon ka magbahagi. Ayon sa kanya, yung lalaki, pupunta ng hospital. Doon siya nag-share. Naging ng drugs, doon siya nag-share. At nagpaluto. Tuwa siya. Sabi niya, nahamon siya at siya yung pinagpala. Dahil sabi niya, nung pumunta siya doon sa hospital, bahagi siya ng salita ng Panginoon. Nakita niya na yung problema niya ay napakaliit. Napakaliit lamang kung ikukumpara doon sa mga pasyente na nado sa hospital. Dahil yung isang ibago ay kailangan operahan, walang baga, yung iba, walang may pressure na, kailangan napalitan ng puso. Kaya doon niya nakita na sabi niya, wala pala sinabi yung aking problema. Hindi pala sapat yung problema ko. Hindi ako maglingkod sa Panginoon. Kaya nakita niya yung mga problema ng mga tao na tayo na sa patutuon niya, ay hindi kayo masutubig. Nakako siya, kaya tumulong pa siya. Nagawa pa niyang tumulong. Kaya talaga siya paubig pera, siya yung bumili ng mga maliliit na gamit. Wala mga pantulong sa religious. Kaya lang isa, kailangan yung kalayo, yung pantulong. Ano siya yung bumili? Siya yung dahil sa siya yung nahamon. Kaya sabi niya, Pastor, ang sarap palang magbulog sa Panginoon. Sa madaling salita, ang alaya at sa kanyang problema at suliranin. Dahil nakita niya, mayroon palang mga taong mas may mahigit, mas nakahigit ang problema sa kanya.
Nararo yung bata siya ka nagtatampo sa magulang niya. Dahil wala siyang sapatos. Kaya siya nagtatampo. Hindi siya makibili na sapatos. Kaya nakita niya, may batang dumaan, sa harap niya, walang paa. Ito yung paa na sakla. Kaya sabi niya, ay pumili ng Diyos. Mapalan pala ako, isa sa bata kayo na yung walang paa. Pero ako, walang sapatos, pero may paa. At ganun. Okay, basahin natin yung ating teksto. 2 Kings chapter 4, verse 1 hanggang 7. Ang sabi dito, yung verse 1, ang sabi dito, suligaw na kay Eliseo, ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. At ang iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. Ang pinagkautangan ay napalito upang kunin at alipinin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin kung anong meron ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis. Ang magagay mo, sinabi niya, ikaw ay lumahon, manghirang ka ng mga sisiglan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisiglan. Huwag kang manghirang ng kaunti. At ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuhos ng langis sa lahat ng sisiglang yaon at iyong itatabi ang mapupuno. Sa gayon nilisan niya siya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, kanilang dinala ang mga sisiglan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. Nangyari nang mapuno ang mga sisiglan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalan mo pa ako ng sisiglan, at sinabi niya sa kanya, wala pang sisiglan. At ang langis ay kumitin. Magkagayon, natalon siya at kanyang sinaysay sa lalaki ng Diyos at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalalagay o sa nalalagay. Tayo panandali ang manalangin, Dakina, kapag na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, pagpalayo mo po, Panginoon, ang iyong salita at ilang Diyos. Samahan po po ng iyong manang Espiritu, at palayo mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nais po mangusap, isang simple payak na pangusap ang lugar na kung saan dumadaloy ang langis. At tulad na sinabi ko, hindi alam ng tao kung paano haharapin ang mga problema at suliranin sa kanilang buhay. Pero ang ating pinag-aralan, ang ating kasaysayan na pinasa, kasalita ng Panginoon ay isang lalaking nalito sa babaeng binigipit ng pinagkakautangan. Pero siyang pagkakautan. At makikita natin dito kung paano siya itinulungan at kung paano siya sinamahan ng ating Panginoon. At nakita natin ang pamamaraan na ginawa ay sa pamamagitan ng langis. Isang kalayok na langis, nag-multiply isang kalayok ng langis, dumami ng dumami, hanggang sa mapuno yung lahat ng sisiglan na kaniyang hiniram. Kaya una, nais bumigyan ng pansin, bakit kailangan ng langis? Ang kapatid sa Panginoon, bakit kailangan ng langis? Kung ating bibigyan ng pansin, sa verse 7 ng ating teksto, ang sabi roong mabuhay ka sa nalalagin. Yung langis na pinutukoy. Ibig sabihin, ang langis ay buhay. Ang langis ay buhay. At kung ating bibigyan ng pansin yun, mahirap mabuhay nang wala kang langis sa kusina. Tama ba? At kung sa idadaanin naman natin sa mga makinarya,
Mahirap gumana ang makinarya ng walang langis. Kaya pag langis ang tumataas, umiipot ang Pilipinas, nagiging isang malaking suliranin sa kanila. Ang dahilan sapagkat ang langis ay buhay. Yun yung dapat natin makita rito. Pangalawa, ang langis ay sumisimbolo ng kalayaan. Alam niyo ba yun? Ang langis ay sumisimbolo ng kalayaan. Kaya ang lalakas ng loob ng mga Arabo, dahil sila ang pinakasentro ng langis. Ano ba yun? Kaya ang langis ay simbolo ng kalayaan. Pag may langis ka, walang pwedeng umalipin sa iyo. Ang Saudi, kaya hindi sila pwedeng basta-basta na lamang masakop at maging alipin, mayamang sila sa langis. Yun na makikita natin. Kaya namamayagpag sila. Kaya kita mo, napakaraming mga Pilipino ang magpapaalipin sa kanilang bansa at karamihan ay binababoy at hindi nagiging maganda ang kapalaran sa kanilang lugar. At kung bakit nila yung nagagawa, dahil sa kanilang yaman na langis. Sana makita natin yung kahit paano. Kaya ang langis ay simbolo ng kaayusan, kapayapaan at kasaganaan. Yan ay sumisimbolo sa kasaganaan at pagkilos ng ating Panginoon. Yun ang huwag po natin malilimutan. Yan ay tumutukoy sa kaayusan ng buhay ng isang tao. Aklat ng awit 133 verse 1 hanggang 3. Ano ito ang sabi? Awit 133 verse 1 hanggang 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitaang magkakasama sa pagkakasa. Para pumahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Dahil ng akong serno na tumutulo sa mga bundok ng Siyon sapagkat doon pinararating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailanman. Pinanggit yung langis na parang langis na tumutulo mula sa ulo, pababa ng balbas ni Aaron, papunta sa kanyang dibdib, pababa ng kanyang laylayan, ng kanyang pasutan. So yun yung sabi rito na salita ng Panginoon. Na maraming mga pastor na nangungusap niya patungkol sa unity, fellowship. At yung tinatawag na leadership. Kaya nagsisimula sa ulo. Yung langis, ibig sabihin, ang langis daw ay nagsisimula sa ulo, sa headship. Nagsisimula sa itaas, hindi nagsisimula sa baba, hindi nagsisimula sa sakong, patunta na. Kasi yung langis ay walang pinagkain sa tubig. Alam niyo ba yun? Liquid yan eh. Mas matindi pa ang langis kaysa sa tubig. Kasi yung mga welder, kung sino yung siguro na narinig ko gusto maging welder. Ang mga welder, ang isa sa mga trade test ng mga welder, kasi kalimitan ng mga welder, nalaki na sa niya sa Australia, sa Canada, nalaki na sa akin yan. Daan dito. Ang pinakang nila, ang trade test nila para makapasa ka. Pagkagawin ka ng isang balde o isang drum sa pamamagitan ng plancha, bibilugin mo yun, bibuilding mo yun. Lalagyan ng langis yung sa loob. Pag yung mga building mo, nakita nila na mawis o sa ang langis, kahit gabuho, kahit napakaliit na na bahagyang butas, alam yan ng mga mekaniko, alam nila yan. Kita mo, kailangan pa yung makina, lagyan mo pa ng gasket na magandang pagkakalapat. Dahil pag hindi na, tumatagas yung langis, mas matindi pa yan sa tubig. So, kung bakit mo sinasabi yun, ang tubig, ibuhos mo sa isang lugar, at yung tubig naghahanap yan ng mababang lugar.
Kaya ang tubig, makikita mo sa kalsada, nasa mga lupa. Kasi yun yung mga mabababang lugar. So, ang ibig ko sabihin ko, ang tubig o ang langis ay pumupunta nananahan kung sino yung mga may pababang puso. Hindi nangangalagi sa matataas, sa mga matataas ng pride. Yung mga mabababa ang puso, yung mga mabababa, mapagpakumbaba. Kaya sabi doon, mula sa ulo, pababa ng balbas, papunta ng dibdib, hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Bakit kailangan ng langis? Mayroong ng GDP. Diba yung nasabi nung doon isang babaeng bao, tulungan mo po akong Panginoon. Dahil ito ang aking pinagkakautangan ay kukunin ang aking dalawang anak at aalipinin dahil hindi ko mabayaran ang aming pagkakamutan. Diba yung nasabi mo? May nang GDP. Ay ang solusyon na ginawa ni Eliseo, langis. At bakit kailangan na ng langis? Uulitin ko, mayroong ng gigipit, mayroong gustong mag-alipin, mayroong gustong maghali sa buhay natin. Yun ang sabi ng salita ng ating Panginoon. At sino yun? Wala sinabi ang Bible kundi isa lamang, John chapter 10 verse 10. Hindi pumalito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Kaya ang taong kulang sa langis kalimit ay nagiging alipin. Yan ay pinapakita roon. Hanggang mayroong kang langis, walang pwedeng umalipin sa iyo. Ang langis ay naging tanda para kay Jacob. Sa Genesis chapter 28 verse 18, ganito ang sabi, at si Jacob ay umamong maaga ng kinaumagahan. Sila ay Jacob nito yung panahon na yaon. Ay storage siya. Wala siyang pera kahit sinti-kusing. Kaya sabi dito, si Jacob ay umamong maaga nang kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulungan niya at kanyang itinayo na pinakalaan at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. Doon siya nangako sa Panginoon dahil siya tumatakas mula sa kanyang magulang, mula sa kanyang kapatid dahil kinuha niya ang pagkapanganay ni Iso. Kaya nagpapasalan niyo na kaya pinatakas siya ng kanyang inang at pinapunta sa lupain ng kanyang nanay. Kaya tumakas siya doon. Siya ay ang story na tumakas siya para sa kanyang buhay. Umalis siya sa tahanan niya, wala siya. Siya ay isang tuka. Pero doon siya nakipagtipan sa Panginoon at sinabi na kung ako'y sasamahan at pagpapalain ng aking Panginoon, walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibabalik ko sa Panginoon. Kaya yung ikasampung bahagi, yung pitipan ng tao sa Diyos. At yan ang simula ng pagpapala ng Diyos sa tao. At nirecord ng Diyos yung bagay dito na ginawa ni Jacob. Sa Genesis sa chapter 31, mayaman na si Jacob dito. At sabi rito, Genesis 31 verse 13, ako ang Diyos ng Bethel na doon mo pinahiran ng langis, ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng araka sa akin. Ngayon, tumindig ka, umalis ka sa lupain ito at bumalik ka sa lupain pinanganakan sa iyo. Pinababalik ka siya sa lupain na kanyang iniwan dahil sa ginawa niya sa kanyang kapatid na si Esau. Isa pang bagay, pinaging tanda kay David. 1 Samuel chapter 16 verse 12. At siya nagsubo at sinundo siya roon. Sinabi na tinutukoy, siya na may mapulang pisngi, may magandang bigas, mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito na nga. Kaya ang langis ay sumisimbolo ng pagkasi ng ating Panginoon. Sumisimbolo yan ng responsibilidad, sumisimbolo yan ng
tungkulin. Kalimitan ang binubuhusan lang ng langis ay yung mga itinatalaga bilang hari. Kaya ito yung si David. At yung mga itinatalaga bilang pari o sacerdote. Yun lang yung binubuhusan ng langis. Ganun. Itong konferensya ng usap si Pastor Rick Mitchell sa kahalagahan ng tinatawag na pagbakahit ng langis. Yung pagbuhos ng langis. At sumisimbolo yun sa banal na Espiritu. Kaya yung langis, maraming simbolo yan. Simbolo na yan ng banal na Espiritu, yung pagpahit, yung pagbaba sa iyong katauhan ng banal na Espiritu, at simbolo niya ng salita ng Diyos. Ang langis ay hindi na kukuha kung saan-saan lamang. Yung pangalawa na kasundigyan ng pansin. Ang karaniwang langis, makikita mo kahit saan. Pero ang langis na galing sa Panginoon, hindi na kukuha kung saan-saan lamang. Ang langis na pinag-uusapan natin, hindi mo makukuha kung saan-saan lamang. Ang langis ay simbolo o simbolo ng presensya ng Diyos. Ang langis na pinag-uusapan natin ay langis na buhay. Ang hanap lagi nito ay sisidlan. Ano kasi kumakatawag na siya sa banal na Espiritu? Ang hanap lagi nito ay sisidlan. Hanggat mayroon itong nakikitang sisidlan, tuloy-tuloy itong dumatago, ito'y kusang umihinto kapag wala na ang sisidlan. Yung nasabi dito, ng salita ng Panginoon. Kaya ito ang langis na naisasalin. Yan. Yung konferensya natin, ang tema nun ay inheritance. Pagsasalin, pagpapamana. Isasalin mo yung nasa sa iyo. Ganun din ang langis. Kaya naisasalin yan. Kaya yung sinasalin doon sa mga sisidlan, ang umusap niya, maraming ibig sabihin niyan. Pwede mong sabihin niyan na ipapamana mo yung pagkilos, yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa mga tao o maaaring sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi ito nabibili ng pera. Masusumpungan nito sa isang lugar lamang, sa isang lugar na nakasaradong pinto at ang nasa loob ay isang maliit na pamilya na ayaw maging alipin ng maninihil o mang-aalipin. Ang saradong pinto ay simbolik din ito. Bukas siya sa gustong maging sisidlan ng langis, pero sarado siya sa sistema ng sanlibutan. Ano yun? Huwag natanungin nyo, interpret ko sa isang church. Ang church, bukas siya sa mga sisidlan. At sino yung sisidlan? Kayo yun. Yun ang hanap ng Panginoon. Mga sisidlan na walang laman. Kaya bukas siya sa gustong maging sisidlan ng langis, pero sarado siya sa sistema ng sanlibutan. Ang church, sarado siya sa sistema ng sanlibutan. Ang style ng sanlibutan, hindi mo pwedeng ipasok dito. Basahin natin yung verse 4 ng 2 Kings chapter 4, verse 4. At ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapupuno. So, ang ibig sabihin, ang dumadaloy na langis ay nasa isang pribadong lugar na kahiwalay at tanging mga sisidlan lamang at mga taong ayaw maging alipin ng maniningil o mang-aalipin ang nasa loob. Kaya mga taong ayaw nila sila maging sisidlan ng sanlibutan, dito sila pumunta. Gusto nila sila maging sisidlan ng labis ng ating Panginoon. Ang babaeng bao ay ayaw maging alipin at ang kanyang dalawang anak ay lalo na ayaw maging alipin. Ang mga taong ito ang nasa loob ng pribadong lugar na iyon. At ang mga sisidlang walang laman. Yun ang mga naroon. Pansin natin, hindi pwede sa loob ang mga sisidlang may laman. Kasi hindi sila pwedeng sidlan kung mayroon silang laman.
Di tulad ng sanlibutan. Ang puso nila, ang buhay nila ay puno-puno ng layaw ng sanlibutan. Kaya kung ayaw mong bakantihin ang iyong katauhan, gusto mo ang katauhan mo ay laging puno ng sistema ng sanlibutan, hindi ka po pwede na maging sisimula ng langis. Ang sisidlan natin mautuloy dito sa pinag-uusapan natin, walang naman, ibig sabihin, walang nagmamay-ari sa kanila. Kaya minsan, sa loob ng church, napakahirap sidlan ng salita ng Diyos yung mga taong may laman ang puso. Halos mapatid na ang linig ng pastor sa panangaral, samantalang yung nasisidlan, di ba ng isip? Ano na rin ba dyan? Yan ako pagkaraniwang ngayon. Ayan ba? Naku! Ano ka rin mo sinumpay ko? Yan ang nasa isip niya, samantalang yung pastor na labas na yung linig dito sa pagsisilip. Amen? 2 Kings chapter 4 verse 3, nang magkakaroon sinabi niya, ikaw ay lumaot at manghirap ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa mga tuwing bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti. So malinaw dito, ang lugar na kung saan ipinoproseso ang pagdawin ng langis ay sa church. So ibig sabihin, dito ka palalayain ng Diyos. At ang pamamaraan, tanggapin mo, i-empty mo ang katahuhan mo, at tanggapin mo ikaw ay taluyan ng langis ng ating Panginoon. At tulad na sinabi ko, ang taong punong-puno ng langis, punong-puno ng pagpahid ng banal na Espiritu, hindi kailanman maaalipin ng kahit na sino. Walang makapag-aalipin sa iyo. Walang makasisira ng buhay mo. Walang makakabibit sa iyo. Dahil pinuno ka ng Espiritu ng ating Panginoon. So dito dumadali ang langis, hindi mo makikita kung saan lugar yan. Dito pinaprocess ang langis na magpapalaya sa iyo. O pangatlong katotohanan na nais kong bigyan ng pansin, ang tanong, interesado ka ba sa langis? Yun ang tanong. Tulad ng sinabi ko, ang langis, hindi na sumisigulo sa banal na Espiritu, sumisigulo dito sa salita ng Diyos. Dahil tuwing nag-uusap ang mga pastor dito, nagsasaling kami ng diwa sa inyong katauhan. Nagsasaling kami ng Espiritu sa inyong katauhan. Yan ang ibig sabihin ng discipleship. Maraming church na natuturo ng discipleship pero hindi nila alam. Ang ibig sabihin nun, discipleship, ibig sabihin ng impartation of life. Pagsasalin ng buhay mo sa ibang tao. Isasalin mo kung ano ka. Kaya yung disciple mo, bakit yung kamukhang-kamukha mo? Sa pagdalaw, sa pagsasalita, sa pagtayo, hindi malayo yun. Kasi isinasalin mo ang Espiritu nasa sa iyo. At sa pamamagitan niyan, ang tao napapalaya. Ang babaeng bao at ang dalawa niyang anak, alam ko interesado sila sa langis. Kaya laking lungkot ang babaeng bao na tumigil ng langis. Dahil mas maraming langis, mas malaking ginhawa sa buhay nila ang mag-iina. Kasi tinatansya nila, sakto kaya ito, sobra-sobra na. Para mabayaran namin yung aming mga pagkakaunan. At siyempre, kailangan din nila yung para sa kabuhayan nila. Kaya tanong, ikaw, interesado ka ba sa pagdawin ng langis? Interesado ka ba sa sisidlan? Kung hindi ka interesado sa langis, paano ka magkaka-interes sa sisidlan? Ang utos ng una ng Panginoon, manghiram ka. Magdala ka ng mga sisidlan. Sundin mo. Hindi bigyan mo ng pansin. Ang magpapalaya sa iyo sa mga problema at suliranin mo, soul winning. Pagdadala ng kaluwa.
para sa linan. Eh, yun nga sabi ko, kung hindi ka interesado sa langis, paano ka pa magkaka-interest sa sisimula? Interesado ka ba sa lugar na kung saan di pinaprocess ang langis? Kung ang sagot mo ay, ewan ko, hindi ko alam. Iisa lang ibig sabihin niya, hindi ka interesado na makalaya. Hindi ka interesado sa maayos at payapang buhay. Hindi ka interesado sumigaw sa Diyos at mamanhid para sa anak mo na alipinin at magiging alipin ng walang iba kundi si Satanas. Kaya sabi ron, manghiram ka ng maraming sisidlan, magdala ka ng maraming sisidlan. Ang sabi sa mga kapitbahay mo, alam nyo, ang mga tao ay ginagawa ni Satanas na sisidlan ang ara, sisidlan ng usok ng sigarilyo, sisidlan ng droga. Diba? Bakit kailangan mong gawin yan? Nandyan ang buhay mo, andyan ang himala ng Diyos. Diyan ka makakalaya. Ang taong gumagawa nito kailanman hindi magiging alipin ni Numan. Tandaan mo, pag nakikita mong dumatalo yung langis sa iyong harapan, mayroon kang kasiyahang mararamdaman na hindi mo maipaliwanag. Tulad ng babaeng bao, tuwan-tuwa siya mula sa nakikita niyang langis, mula sa katiting na langis sa kanyang palyo. Pero nang makita niya tumigil ang langis, nakaramdam siya ng sobrang lungkot at nakaramdam ng sobrang panghihinayang dahil kakunti ang kanilang nahiram na sisidlan. Kaya nasa sisidlan ang kasiyahan. Kaya pag nakikita ko ito ng mga bago, ang saya ko yung puso namin mga pastor. Kasi ano ba yung sisidlan? Dadaloy na naman ang langis. Tumitigil ang langis kapag wala ng sisidlan. Ako niyo ba hindi ko sabihin? Ang pag-alakad sa loob ng church ay tuloy-tuloy kapag maraming sisidlan na pumapasok. Eh, ito yung dapat natin maunawaan. Nandito ang buhay natin. Kaya ngayon sabi ni Pastor Boy, yung disciple niya, gusto niyang mag-focus, pero marami siyang suliranin. Kaya lang makita niya na ang buhay pala niya, ang problema niya ay napakaliit na lamang para ikumpara sa problema ng mga tao na sa ospital. Kaya mula doon nagsimula siyang magsali, naging siyang palayok na naging daluyan sa pagsasalin kung sa mga taong alipin ng mga problema at suliranin. Doon siya nakaramdam ng kasiyahan. Ito dapat natin maunawaan. Tandaan nyo, pag tumigil ka na sa pagdadala ng sisidlan, titigil ka na sa pagpasok sa loob ng kung saan ipinaprocess ang pagdali ng langis. Bakit? Eh wala ka rin dalang sisidlan eh. Ano ipapasok mo? Ano makikita mong langis na dumatalo? Eh wala ka ng dalang sisidlan. Kaya basahin natin mabuti ang ating pinag-aaralan, verse 4, at ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang niya at iyong itatabi ang mabuti. Anong ipapasok mo? Kung tumigil ka na sa pagdadala ng sisidlang. At ikaw ay magdadala, manghihiram ka. Ang sabi ko, manghiram ka, kaya hihiramin mo yung kanilang oras. Ano ito? Isiguraduhin ko sa iyo, lalabas. Yung mahihiram mo, isiguraduhin ko sa iyo, empty yun, ipapasok mo sa lugar na ito. Ilalabas mo yun ng punong-puno ng value ng buhay niya. Yun ang himala ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Bible, sabi dito, ang mapupuno kay iyong itatabi. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya tandaan natin, hindi po usapin yung problema at suliranin. Wala kang panahon. Alipin ka ng trabaho. Ang magkakalaya sa iyo, yan natin Panginoon. Tandaan mo lamang sa buhay mo na ikaw ay isang sisigla.
kailangan mo ng pagtiyos ng ating Panginoon Jesus. Uulitin ko, ang kasiyahan ay nasa pagkalo ng langis. Yan ang dapat natin maunawaan. Hindi po natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple, payak na pangungusap. Praise God. Hallelujah. Ang lugar kung saan dumadalo ang langis, nakakahalaga po ng lugar na kung saan dumadalo ang langis. Napalaya ang babaeng tao mula sa pagkaalipin ng pagkakakutan. Dahil sa tinatawag na langis. Alam mo kung bakit hindi tayo makalala dahil sa sanlibutan? Nandaylan, kulang ka sa pagpahid ng Panginoon. Kulang ka sa presensya ng Diyos. Nandaylan. Pilit kang hinahatak ng away. Pilit kang dinadala sa pagkaalipin. Pilit kang isinasama sa sistema ng sanlibutan, sa maulong sistema ng sanlibutan. Walang makapagpapalaya sa iyo kundi ang kapunuan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kung tatanggapin mo na kailangan mo ng pagdaloy ng banal na Espiritu at ng salita ng Diyos sa iyong buhay, ng pamakakalaya. Walang sino ang makakahilin sa iyo. Praise the name of Jesus. Tayo natin tumayo. Abitan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi ka makakalaya sa sistema ng sanlibutan, sa pagulong ng sistema ng sanlibutan. Kailangan mo, nagiging mo, magpakumbaba ka, tulad ng sinabi, ang langis at ang uri ng tubig ko. Yan ay nakakalaman sa mga lugar na mabababa. Kaya kung ayaw mong ibababa ang iyong pagkatao, hindi kailanman mananahan sa iyo. Langis na pinag-usapan natin. Presensya ng Diyos ang salita ng Panginoon. Para kung mangyari yun, sa pakimusilbi na makasang natin ang kalayaan. Sa kalayaan, tandaan natin, mayroong kapamasan. Mayroong blessing mo. Hindi ka na mga problema sa dalahin ng tao. Ang palunahin tayo natin, pawala ng tarong, nagiging alipin ng bisyo.
Ito may sakit sa isip. Nabutan ko ng Maria. Kahit na hindi nyo pagkain, kinulis niya. Ako na hindi ko sabihin. Hindi nila alam. Pagkarating ang panahon, magkakaroon ng karamdaman. Ako na hindi ko sabihin. Yun ang dahilan. Kung bakit ang tao ay alipin. Kasi nagpapagal sila para lang silahin ang buhay nila. Yun ang totoo. Hindi tayo makakalala doon. Hindi malalaman kung puno tayo ng lisensya ng Diyos ng kanyang salita. Doon tayo makakalala. At natanawin na din malaya. Walang taong malaya na hindi naging masaya. Walang taong naging malaya ang nalilugin. Yung buwag tandaan natin. Ang maayos na namin na kabuhayan, nakikita yan sa tamang pag-iisip. At tulad mo yung pinangaral natin, kung mag-iisip lang tayo ng tama, mabubuhay tayo ng maayos. Kaya sa oras na ito, nakasakali ako, mayroon ng paano ko ba? Paano ito, hindi nyo ba naiintindihan? Parang hindi nyo ba? Usang ang gawa na pinapangusap ko, sa bagay lang na dapat mong malaman, kailangan mong tanggapin siya. Sa lang bagay dapat mong malaman, tanggapin mo si Jesus, maging sisidlan ka at tahanan ang puso mo ng ating Panginoon. Pag yan ay nangyari at ginawa mo, tandaan mo na magsisimula ang kalayaan mo. At yan mo makikita na pupunuin ng Diyos ang buhay mo ng kapayapaan at kaayusan ng Diyos. Kaya kung ikaw yan, nanalangin ako ng panalangin ng pagkakam sa ating Panginoon. Ulitin mo ang panalangin ito, ituloy mo iyong sariling panalangin. Tuloy ka sa aking sasabihin, ituloy mo iyong sariling panalangin. Nanalangin ka na ganito, dakilang Diyos, inaamin ko po na pinaling makasalanan. Alipin ko ang kasalanan. Walang kakayanan ng makakala. Pero salamat po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, inilinis ko at inaalis ko lahat ng laman ng puso ko at iniuoper ko sa iyo gawin mong sisidlan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagkasya ko, tanggapin ka bilang aking Panginoon na napagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaadayaan kita na pumasok at hari sa buhay ko. Isulat mo rito ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo mo yung pagmamalik makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagpapatawag sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Tapaguhin ko ang panawagan. Praise God. Alam po, kaya tayo lahat ay narito. Nagpasyawin tayo na tayo magsisidlan ng banal na Espiritu ng aming Panginoon. Nang langis na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, bukas ang altar, pwede namin isuko ang ating buhay. Kaya sasabihin mo narito ang Panginoon. Inihanda ko ng aking sarili na magsisidlan mo, Panginoon. Yes, Lord of God, hallelujah. Lord of God, hallelujah. God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya namin ng Diyos. Lord, mag-usap ka sa iyong pangalan ng Diyos sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. At hindi mo kayang ipapuso. Dahil hindi mo pangangusap. Lord, tulungan mo iyong anak na bilang Diyos, mag-usap ka sa buhay. Lord, O God, in Jesus, dahil pagmalayan mo iyong anak na bilang Diyos, mag-usap ka sa buhay. Tulungan mo po siya na bilang Diyos na kanyang buhay na ay matutunay
kanyang maging sisidlan ng kalooban mo ng Diyos. Hindi lang ang buhay niya, maging ang kanyang sambahayan, ang kanyang anak. Maunawaan niya ang kahalagahan ng iyong salita, ang kahalagahan ng iyong banal na Espiritu, ng iyong banal na presensya, O God. Lord, O God, in Jesus' name. Lord, pagpalain mo ang iyong anak ng usap ka sa buhay niya. Panamalay din sa kaya ng iyong Lord, Yes, Lord, hallelujah. Ang kapatid, ikaw ang magpapasya. Kung anong gusto niyo sa buhay niyo, mag-isisiglan ng kalooban ng Diyos o mag-isisiglan ng sanlibutan. Kayo pipili niya. At hanggang kailan niyo gusto mag-isisiglan ng kalooban ng Diyos, kayo rin ang magpapasya. Ang Diyos nangangailangan ng napakaraming sisiglan. Kapag maraming sisiglan, mayroong himala. Dire-diretso ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Dire-diretso ang pagbuhos ng kalaalaman. Tandaan natin yan. Kaya tayo ang magpapasya kung saan natin pwedeng gamitin ang buhay natin. Maging sisiglan ng sanlibutan o maging sisiglan ng ating Panginoon sa kanyang kalooban. God bless you sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid.